So siyempre, dahil nga nagkakandaletse-letse ang Pilipinas sa desisyon ni Kuting at ng kanyang jowa, sa kanilang pamamalakad na hindi na maintindihan kung ano ang gustong mangyari, akala ko ba babangon muli, hindi pa nga tayo sama-samang babangon muli, kayo laang mga dilaw at mga makakaliwang grupo ang bumangon at ang pamilya mo Kuting. Hindi bumabangon ang ordinaryong pamilyang Pilipino. Anong sama-samang babangon muli? Anong bagong Pilipinas? Hindi pa nga tayo nakakabangon, kayo-kayo lang, isusubo mo pa kami, isasabak mo pa kami sa giyera. O ano ngayon ang ginagawa ni na Pebbles, mga ate at kuya? Hindi na po kasi biro itong mga gusto ni Kuting na mangyari na lagim sa Pilipinas, okay? Hindi na makontento sa ninanakaw kung ano man ang, 'di ba? Kung ano man ang pera at buwis ng taong bayan at ang kaban ng kung ano man ang laman ng kaban ng bayan, hindi na kontento, ay gusto pa tayo isabak sa giyera. Pag may giyera mga ate at kuya, may mga dadating na mga aid, bilyon-bilyong dolyar yan, lalo kano, kung anong ginagawa ng kano ngayon, syempre bigay ng pera, tulong kunwari sa Ukraine, di ba? O ito, durug ba ang inyong bayan? O ito, bilyon-bilyong halaga, yung pala, hindi talaga yun for rehabilitation. O ibili nyo ng armas yan sa amin para kayanin nyo ang Ruso, Russia. So nagbigay ng pera pero ibabalik mo rin sa anemika. O bili kayo sa amin na ang bongga ang aming mga panggiyera dito, no? Isang paputok lang, patag yung buong China, disyerto yan. So ang Pinoy naman, ganyan ang gagawin. Magtatanggap ng ayuda and then kailangan din bumili ng pambala. Siyempre, nauubos ang ammunition, no? Ay, nauubusan na kami ng missile, no? Naubos na yung aming mga wakwak manananggal kapre, tikbalang, engkanto na panlaban sa China. Sila, no? Milyon-milyon ang kanilang sundalo. No? O, pabili nga kami. Bibigyan tayo ng ayuda kunwari. Tapos ipambibili naman natin ng ng bala at kanyon at kung ano. Ammunition, missiles, right? Para labanan ang China. So tuso tong US, magbibigay, magdo-donate pero ibabalik din natin sa kanila at sa kanila tayo bibili. So negosyo kasi nila yan mga ate at kuya, yung mga armas, ano? So dahil dito sa ginagawa ni Kuting na peligro, hindi ito ang pinangako niya sa atin, mismong galing sa bibig niya, na isang bahing lang ng mga superpowers na yan, China and the US, mabubura tayo sa mapa, galing na sa bibig mo Kuting. So ba't ano nangyari? Bakit gusto mo kami isabak ngayon sa giyera? Kapatid mo natatakot na. Ewan ko kung takot talaga yun sa ginagawa mo. 'Di ba at mga at kuya, kung talagang kapatid ka, ay nako, say ilagay ko ang posisyon ko sa posisyon ni Ime, mga at kuya, at ang kapatid ko ang magiging salot, ay day, susugurin kita. Ako ang may pinakamalaking responsibilidad, ako ang may pinakamalaking karapatan na suhetuhin ka. Kung hindi ka kayang disiplinahin ng ating mga magulang kapatid, 'di ba? Kung hindi kayang pigilan or pigilin ng mga magulang ko ang kapatid ko sa gagawin niyang salot sa lugar namin, ako, ura-urada, susugurin kita. Nieta ka, black sheep ka sa pamilya ha. O, lagas ang ipin mo sa akin bago mo magawa yan. Magdadala ka ng kaiiyan sa pamilya natin, right? Ay si Manang, natatakot ako na, nakakatakot na yung mabusubo sa gera. Pabebe. Anyway, wala na tayong pag-asa sa ate na super ko no, super ate ko no, pero mukhang nag-e-enjoy din naman. O, sabay-sabay daw tayong magdasal. Like, para itong orasyon right? O orasyonan natin ang salot na Kuting and Ahas sa Palasyong Malacanang, sa Malacanang Palace, or sa Malakamkam Palace. O, post ni Pebbles. And take note, epekto daw tong orasyon mga ate kuya. Itong collective prayers natin, pag sabay-sabay at sama-sama tayong nagdarasal, right? May ano yan, may epekto yan. Alangang hindi tayo dinggin ng nasa taas. Right? Dinggin mo. Mamamatay kaming lahat sa desisyon ng animal na to at ng kanyang asawa. Lahat kami nananawagan sa iyo. Tingin ko naman malapit ang lahing Pilipino sa nasa itaas, right? Malapit tayo sa Diyos. Sipin nyo na lang, nililindol-lindol pag mga earthquake, kung ano pang mga kalamidad sa Pacific Ring of Fire na ito, nagsasabugan ng bulkan, nag-move yung tectonic plates,
'Di ba? Nagsu-tsunami sa Japan at kung saan-saan, never tayong tinamaan ng big one mga ate at kuya. Eh, nasa linya tayo na 'yan. Yang Ring of Fire na 'yan, nandiyan tayo. Nade-devastate ng husto ang Japan. Well, at least nakaka-recover sila, kaya nila. What if sa atin mangyari yung the big one? Never pang nangyayari. So maybe our land is blessed at least dahil sa kabutihan ng mga Pilipino. Nga lang tayo ay cursed dahil sa kasamaan naman ng iba, kasakiman. Sila ang naghahari-harian. Maawa ka, Lord, sa aming mga hampas lupa. Maawa ka sa aming mga, di ba, mga dayokdok, mga nasa laylayan, mga nasa grassroots. Kaming mga mahihirap, lalo pang pinapahirapan ng administrasyon ng kuting na to. Isang kahig, isang tuka na nga lang, hindi pa makatuka. Dahil ilang kahig na, ang mahal ng tuka, ang mahal ng patuka, ang mahal ng bilihin. Right? Baka ngayong iba hindi na kumakain ng kanin. Anyway, sabi ni Pebbles dito sa kanyang prayers, may ginawa daw siyang ritual. Noon ko pa to ginagawa kapag may gusto akong hilingin na mangyari, or you know what? Although I pray every night or before I sleep, pero in a way, well, hindi ko naman sinasabi, well, alam ko sa sarili ko na marami akong kalokohan, right? Marami akong mali, marami akong kasalanan. Pero sa tingin ko naman, yung mga ginagawa kong kasalanan, hindi naman kasi laki ng kasalanan ng mga politiko at kriminal, right? And kapag nagdadasal ako, kahit na matagal bago ibigay sa akin, ibinigay naman. Minsan sumasama ang loob ko, Lord, ano ba to? Bakit naman hindi mo man lang paasensuhin ang buhay ko? Ang tagal-tagal ko ng... And I suddenly remember, mga ate at kuya, isa sa mga prayers ko na dininig ha, na akala kong hindi na maibibigay, ito nga pong pagtatapos ko ng kolehiyo. Kami mga ate at kuyang mahihirap, as in mahirap ang pamilya namin, as in. Right? Pareho, sa side ni mama, side ni papa. Akala ko nun imposibleng makatapos ako ng pag-aaral. Ang dream ko lang naman nun mga ate at kuya, makatapos ng high school. And then magtrabaho na sa SM. Kasi sa amin, pag nagtatrabaho ko sa SM, ang sweldo nun sa SM, 7,000. So, instead of me applying for a job as a kasambahay or katulong na sumasahod lang noon ng 2,500, 3,000, ang tinatarget ko noon SM. No, ganyan. Kahit merchandiser sa SM supermarket. No. Kasi 7,000 ang sweldo, nasa mall ka pa. Yun lang ang dream ko mga ate at kuya. And then tinaas-taasan ko ng konti. Sabi ko, Lord, gusto kong makapag-kolehiyo. Nakatungtong ako ng kolehiyo 2 beses. Pero hindi ko kinaya, ang mahal kasi. May mga scholarship ako noon, hindi naman binayaran kaagad yung tuition, hindi ko natapos. So, 10 years after, pag upo ni Tatay Digong, tinago ko yung dream ko na yan. Sabi ko nga, unfinished business ko. Sabi ko, may kulang sa buhay ko, ganyan-ganyan. And every time na makikita ko mag-post yung mga classmate ko sa Facebook, Diyos ko po, ginoo ko, mga doktor na, mga accountant na, right? O, mga bigati na, negosyante, mayaman. Ako, parlorista. Taga-kudkod ng kuko, taga-gupit ng buhok, taga-hinguto ng customer. So, may kulang sa buhay ko. I could have achieved something, right? Sabi ko, bakit? Honor student naman ako nung high school. Tapos lahat ng mga klase ko, maunlad na ang buhay, nasa US, kung saan na. Mayayaman na, no? May swimming pool, up and down ang bahay, 2 stories, may sasakyan. Ako, nangungupahan. So, may kulang. Meron akong hindi nagagawa sa buhay ko. And yun nga po, yung pag-aaral. Pinagdasal ko yan ng matagal, mga ate at kuya. Itinago ko na nga rin. Sabi ko, hindi ko na to kaya. Hindi naman ako kayang pag-aralin ng parents ko, ganyan-ganyan. So, mahirap maging working student. Pero nung pag-upo ni Tatay Digong, nag-attempt ako. Pag-attempt ko nga, napatigil pa ako ng isang beses pa. Nahiya lang ako sa kapatid ko eh. Sabi ng kapatid ko, ano ba yan kuya? Pangatlong kuya talaga ang tawag. Akala ko ate. But that was the word or the verbatim of my younger brother. Ano ba yan? Titigil ka na naman. Pangatlong attempt mo na yan sa college. Parang si mama kasi yung sa tatlo, di ba, sa pamilya namin, si mama, wag na, matanda ka na. Si papa, ganun din. Paano yan? Wala naman tayong pera. Pero yung kapatid ko, iba yung linya. Ano ba yan? Pangatlong attempt mo na, titigil ka na naman. Kasi nung umupo si Tatay Digong, nag-attempt ulit akong tumungtong ng college, pero tumigil ako. 2018, 2016 ako nag-enroll. 2017, 2018 tumigil ako, nagtrabaho ako. Or 2017 ako tumigil a year after. Sabi ko, hindi ko na kaya. Hala, 2019, sabi ko, wait.
Tuloy ko na, nahiya ako sa kapatid ko eh. Patigil-tigil daw ako. Nasasayang daw ang oras. 'Di ba? Sa magulang ko ayaw nila. Reality check talaga yun. Real talk talaga yun. Kapatid ko naman, patigil-tigil daw ako, nasasayang daw ang sinisimulan ko. Nilakasan ko ang loob ko, mga ate at kuya. 2019, enroll ulit ako. Si Kanjer ako ng 2019, 2018. Oh, instead na si Kanjer ako ng 2017, 1 year ako nagtrabaho. 1.5 years. And then 2018, enroll ulit ako, Lentek, pandemic nung 2020. Third year ako, pandemic. Diyos ko Lord, paano ako? Ay, ayoko na mag-parlor nun mga ate kuya. Tapos sarado din ang mga parlor. So nag-aaral lang ako. Saan ako kukuha? Saan ako huhugot? Pinagpa sa Diyos ko. Sabi ko, Lord, dasal ako ng dasal. Bigay mo na to sa akin. Matagal ko na tong dream eh. Matagal ko na tong gustong mangyari out of pride. Sabi ko, kung ayaw mo akong matenga sa salon, kung hindi pagiging parlorista ang destiny ko, tulungan mo ako makatapos. Or ikaw nang bahala. May pandemic eh. Saan ako huhugot? Sarado mga parlor. Walang racket. And in 2021, I graduated. Ipinagpasa Diyos ko na lang. So itong mga collective prayer, either dasal mo lang as individual, baka ibigay niya. Kung hindi niya ibigay kaagad or kinabukasan, baka ibigay niya eventually. Sipin yung 10 years akong tumigil, tinago ko yung pangarap ko, nag-pandemic pa, take note, nasabugan pa kami ng bulkan. Sabi ko, wala nang chance tong makatapos. Naitawid ko. So in a way, kung ibibigay talaga sa atin, 'di ba? Samahan mo ng dasal, ng gawa, ibibigay. So itong dasal ni Pebbles, itong mga ritual, sabayan natin. Baka ibigay. Ano pa sabi ni Pebbles? Yun nga, ginagawa niya yung ritual, noon pa daw niya ginagawa kapag may gusto siyang hilingin na mangyari or may mga pangarap siya na gusto niyang matupad. Sabi ni Pebbles, ginagawa ko pagtungtong ng 6 p.m., alas 6 ng gabi, nagdarasal na ako araw-araw yan. Paulit-ulit kong dinadasal yung hiling ko, in fairness naman natupad lahat. Baka ma-pressure si Lord, ayan na naman, si Maui nagdadasal na naman, alas 6, ayan na naman. Sige na nga, bigay na natin. Baka maumay si Lord sa kakadasal natin eh, right? O bigay na lang. Gusto ba ni Maui na tubuan ng kipay? O bigay na lang. Lord, bigyan mo akong kipay. Bilis na. O, di ba, right? Go na. Kahit kasi laki lang ng kipay ng lamok, Lord. Ano may bigay ni Lord? But seriously speaking, ginagawa daw to ni Pebbles. Ngayon, may dinadasal na naman ako na maalis sa pwesto. Sana lahat ng damunyo sa gobyerno, lalong-lalo na yung leader, si Kuting at si Ahas, sabi nung nagturo sa akin ng ritual na ito, mas effective daw kapag mas marami yung nagdarasal. Kaya samahan nyo ko magdasal every 6 p.m. sabay-sabay tayo para mas powerful. Isang lahi, isang panalangin, alangang hindi dinggin ng nasa taas kung meron mang supreme being. I mean, 'di ba? Sa lawak ng kalawakan, endless nga 'yan eh. Meron talagang gumawa nito. Hindi to basta na lang Big Bang and then here we are. We existed together with the plants, the animals, the stars, the skies, whatnot. Right? Merong supreme being. May isang taong makapangyarihan. Or kung marami man sila, maybe God is not an omnipotent God. Baka marami sila, right? Kasi may mga naniwala dati na may mga gods and goddesses. Binago lang yan ng Christianism na iisa lang ang Panginoon. Siya ay, siya ay mapanibugho, ganun, maselosin. Dapat ako lang ang dinidinig. O sige, kung ikaw lang po ang gusto mong sambahin namin, pakinggan mo kami. Sabay-sabay kami nagdadasal, iisa ang aming hinanaing. Ayaw namin ng ganito. Pinatikim mo kami ng masarap, tapos biglang ibabalik mo kami sa hirap. Binigay mo sa amin si PRRD. Tapos lulugmukin na naman kami, balik na naman kami sa dilawan. Maawa ka, Lord. So hindi ko alam kung may specific prayer si Pebbles, pero sabi niya dito, kaloka, ang dami nag-message sa akin. Iba kasi yung time difference. Iba-ibang time zones tayo, no? Kung saan man tayong parte ng mundo.
Iba kasi yung, time difference natin sa ibang bansa, yung iba nagdarasal na raw sila. Hindi po ako nagbibiro, totoo po 'to, lalo kung para sa ikabubuti ng isang bagay ang ating dasal. Collective prayer ito para sa ikabubuti ng ating bansa. Kung sabay-sabay tayong magdasal, hindi kailangang mahaba. Let's just find a, 'di ba, uh, a room na solemn or yeah, madilim, away from distractions, ganyan. And magdasal tayo diyan. Oh, at sabay-sabay nating gawin, ano ang resulta? May mga nagdarasal na raw. Dumudugo na daw ang ilong ni Kuting. Literal. Or maybe dumudura na ng dugo si Kuting. Hala, kababanggit lang ni Pebbles kahapon na nagdarasal siya at nananawagan na sabay tayong magdasal tuwing 6:00 ng gabi. Baka magiging loud yan kahit na hindi mo, 'di ba, kahit na sa isip mo lang at sa puso mo lang yung pagdadasal mo. Hindi mo kailangang i-verbalize, right? Taimtim ka lang magdasal. Siguro naman nararamdaman, if not naririnig nung nasa taas at ng mga anghel ang prayers. Oh, baka tayo'y dinggin. Eto ang nangyayari ngayon kay Kuting. Ang bilis naman yata ng epekto ng ritual. Hindi kaya? Pag addictus benedictus ka, sabi ni Joie de Vive. Pag addictus benedictus ka, lagi kang may sipon. Ay, ganun ba? Kaya pala si Zelensky, gaganon-ganon si Zelensky, no? Sino pa kaya yung gaganon-ganon, mga atet kuya, na leader ng bansa? Tatanong lang. So, kahak ka ng kahak. Ay, ano ba yan? Hok, chwa. Parang uso yung hok, chwa na yan, Hok, chwa. Kahak ka ng kahak or singa ng singa. Kasi hodang sa polo na isiningayan. So, dahil ka singa ng singa ka, baka wala kang hawak na panyo, tissue, baka sa polo mo na singa. Ganun na. Kasi hodang sa polo na isingayan, kakasinga nung favorite person natin, may dugo ng lumabas. Imposibleng nag-nosebleed siya sa interview niya sa reporter from, I think, UK, kasi yung based from the accent, yung nag-interview kay Kuting kanina ay mukhang taga London or taga Great Britain, right? Imposibleng mag-nosebleed siya. Si Kuting nag-aral dyan. Maybe nag-aral din sa anemic yung inanita na yan. So, hindi siya mag-nosebleed sa wikang Ingles. Pero kung addictus benedictus ka nga raw, ay singa ka daw ng singa kasi lagi kami sipon at suminga na raw ng dugo si Kuting. Kuting, matauhan ka na. Well, baka sa excessive use and abuse of substances yan, or maybe dinidinig na ang panalangin ni na Pebbles. Inuurasyonan ka Niriritwalan kayong magjowa. May dugo nang lumabas, seryoso. Tingin ko epekto yung dasal ng mga tao. Nanawagan si Pebbles kapon, mag-pray tayo. Umiepekto na raw, Kuting. Hindi na raw siya maganda tingnan habang nagpa-practice mag-bang-bang-bang sa kanyang may mga firing kineme si Kuting, activities doon. Nagsisiga-sigaan, nagpalipad nga yan ng fighter jet, di ba si Kuting? Feeling magaling na piloto si Kuting. Siga-siga. Mukhang mala Zelensky ang inanita. Nagpa-firing daw si Kuting sa Castillo or dyan sa Malacanang Palace or sa Malacanang Palace. At hindi daw magandang tingnan kasi nagdugo-dugo yung kanyang gilongels. Ngunit dahil nga addictus benedictus ang bida sa barangay, or balangay, or bangsa, or balsa, or bansa, mga root word, no, etymology, nagpagamot agad, I think si Kuting ang tinutukoy, para mawala ang dugo sa singa. Siyempre, hindi kasi pwedeng matigil ang Pinipig Crunch Festival. Ay, lintik. Nagpagamot daw si Kuting kaagad at hindi maganda. So, unhealthy na si Kuting, mga kuya. Tapos, meron pa rin pala silang Pinipig Crunch Festival. So, ano to? Polvoron flavor ito? Yung Pinipig Crunch? Lagi silang may festival. Lagi silang may pinipig.
may pinaghahandaang pulveron session. Pero dahil nga bumabahing-bahing na ng dugo si Kuting, so, ay ano ba 'yan, parang nasobrahan na. Mga ate at kuya, ang ating nasal thingy or mga parte ng kung ano mang part ng respiratory system itong nasa ilong, sensitive 'yan, right? 'Pag nasobrahan ka ng singa, nagkakaroon ng ano dun, eh, kind of a, ano ba tawag diyan, laceration or what, gasgas? Oh, 'pag sinobrahan mo ang singa mo, nasusugat ang loob. Ay kung lagi kang sumisinga at sensitive nga doon yung mga mucous membranes and whatnot, yung wall ng ilong mo or whatever sa loob, dugo na daw ang sinisinga, nasobrahan na kasi. At nagpagamot daw agad si Kuting. Konting dasal pa guys, mukhang yung West Philippine Sea ang dadales sa kanya. Konti pa raw dasal. Oh. So paano siyang dadalihin ng West Philippine Sea? Like natitense na si Kuting sa kanyang, ayun nga yung tanong pala sa kanya about West Philippine Sea or South China Sea, di ba? Yun ang tetegi kay Kuting. Yun ang nagpe-pressure kay Kuting. Sa interview pa lang, na-pressure na siya. So dahil, sabi nga po, ang laging escape ni Kuting, kapag ganyang nape-pressure, ay gumamit ng pulburon. Yan yung kanyang escape. Even nung pandemic na, di ba, hindi sila makaalis, eh siguro si Kuting pash-pash din noon ng gamit ng ng pulburon. Kaya, eme-eme na tinamaan ng COVID, pero tumabingi ang mukha at nangayayat, hindi naman ganun ang effect ng COVID, ng virus na yun. Allegedly, pumaspas daw yan ng singhot, kaya nangayayat ng malala at pinalabas na tinamaan lang ng COVID at nag 50-50. Yan yung kanyang escape, ang gumamit ng pulburon. At dahil nga grabe ang pressure ngayon sa kanya, maybe ng anemika, na makipagbangbang sa China, pero ang mga Pilipino salungat sa gusto niya, pressured ng bongga si Kuting at gumagamit siguro ng pinipig crunch awaw-awaw. So diyan siya matitegi na ba? Dumudugo na ang ilong eh. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.